ba hindi yan ang legacy na iwan mo labi niya? Ang issue ng iwan mo legacy, yun ang pag-aaralan natin ngayon. Anong klase ng legacy ang iiwanan mo? Magkahiwa-hiwalay man tayo, may mauna man sa atin. Alam niyo, nalulungkot ako, kada linggo may namamatay akong member sa church. Naging member ko sa church. Parang naisip ko, iniisa-isang sila. Kailan kaya ako? Minsan nagagalit sa akin yung asawa ko kasi binibiro ko yung kamatayan. Sabi niya, huwag kang magsalita ng ganyan. Wala eh, di ba? Ang tanong ko sa inyo, bilang iglesia, tayo na lang. Unity in Christ, dapat yun yung legacy natin. Kaya nagalit nag-bad trip si Pablo eh. Sabi niya, ikaw ganito, ikaw ganyan. Nahati na ba si Kristo? Kailan nahati si Kristo? Kailan nahati si Kristo? Never. Dapat hindi nahati si Kristo. Hindi tayo. Divided. Talo. Anong klaseng legacy ang iiwan mo? Mga magulang. Mga boss. Sila Sister Jo, anong klaseng legacy iiwan mo sa OFW? Marami disipin ka Jo. Gari kayo sa akin mamaya pag may masama kayo pinisip sa akin. Si Kuya Ber, anong klaseng legacy bilang boss? Ang iiwan niya sa mga empleyado. Ngiti-ngiti lang yan si Kuya Ber, di ba? Napakaamo ng mukha eh. Parang sa putangan eh. Kaya walang ibibigay sa inyo yan. Sabi sa akin natin dyan, hindi talaga bibigay na lang. Anong klaseng legacy mga kapatid? Ang iiwan natin dito sa simbahan. Ako, hindi ko makakalimutan sa iyo. Kahit anong mangyari. Sa lahat ng mga Kristiyano ko, sa Kristiyano kilala ko, doon ako nahihiya. Sapagkat lalaking punong-puno ng panalangin. Lalaking kahit binabastos na, walang ginagawa. Naalala ko yung kanyang kinuwento, yung taong sinisiraan siya sa church. Matagal ng panahon, sabi niya sa akin, alam mo bro, gusto ko na sana lumaba. Alam niyo mga boys ni Bayman, di ba? Gusto ko na sana lumaba. Nakangiti ko siya ng gano'n. One time bro, nakita kami sa LRT. Ang dami-dami lugar na pwede kami magkita. Pero doon pa kami sa Roosevelt nakita. Siya'y pababa, ako'y paakyat. At nung makita niya ako, ninitian ko siya. Sa isip-isip ko, yung taong yung hiyang-hiya siguro. Dahil sa kabila ng ginawa niya kay Kuya Iman na masasama, masasakit na sinabi, ninitian siya ni Kuya Iman, kinamayan pa siya. Sabi ko nga sa asawa ko ito yata yung isang Kristiyanong hindi ko pwedeng, wala akong masamang tinapay na may babato. Pastor, yung mga nagkabuhay niya, nagiging huwag niyo sukatin ang kabanalan nyo sa huling buhay ni Kuya Iman kasi hindi niyo siya kilala personally. Ayaw pinuwitin, lalong-lalo na si Kuya Tony. Sa school na lang. Yun yung legacy, tumatak sa akin kay Kuya Iman. Yung kapakampabaan ng loob niya. At hindi siya humihingi ng pera. Imagine mo yun, hindi kasi may hanap buhay. Totoo may hanap buhay siya. Pero deserve na yun. Alam niyo ba, may Bible study kami ni Kuya Iman hanggang ngayon. Actually, nagaling kami doon ng isang araw ni Mrs. Kasi naghahanap kami ng kalakal na pwedeng ibenta. Alam mo, bukang bibig pa rin yan si Kuya Iman. Kaya nung mga sandaling si Kuya Iman ay ay pinagdadamayan at sinasamantala yung pagkakataon na yun, pagkakitaan ng kanyang gabi, talagang ay stood out. Tinawag ko yung presidente ng aming seminaryo, winarningan ko, huwag kayong magbibigay dito, sapagkat ginagamit ang pangalan ni Kuya Iman nung araw na yun. Nakakalungkot, gusto kong pumunta, maraming gustong pumunta, pero nandun yung mga tao na nanamantala, wala, hindi kami pumunta. So yun yung legacy ni Kuya Iman sa akin. Mga OFW, hindi nyo alam, baka mamaya, may isa sa inyo, alis na naman. Anong legacy? Yung isa, yung may iba dyan, hindi nakaalis sa OFW. Umuwi na lang. Kasi may mga compromises yung kanya. Application paper. May mga kulang. O laging may mali. Anong maaalala mo sa kanila? Kasi ganito yun eh. Hindi talaga siya wala talaga siya presence of mind eh. Legacy. Mga magulang. Mga estudyante, mga kabataan. Anong legacy? Last night I was watching this reel. Isang magandang babae. And she was, sabi niya, I was struggling with porn, I was struggling with lust, and I surrendered it to the Lord. I became a Christian, sabi niya gano'n. Pero ba't nandoon pa rin? Nandoon pa rin. Nakikita, matagal na nawala, pero bumabalik, sabi niya. But I remember na hindi ko kailangan pala talagang makipagbakat, sabi niya. Sapagkat ang kailangan mo ipaalala sa aking sarili
ay si Kristo bilang aking legasiya. 1 Corinthians 1:10 to 17, makikita natin dyan kung babalikan natin yung talata. Sabi niya, I appeal to you brothers. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid. Hindi niya kausap dito yung hindi members ng simbahan ng Corinthian. Ang kausap niya, yung mga mananampalataya. Hindi niya kausap yung hindi members. Gets niyo? So by the name of our Lord, anong pakiusap niya? At ano ang naging plaka niya? At ano ang naging pananggalang niya? Naging parang authority niya. Hindi pangalan ni Pablo. Hindi niya sinabi, sa pamamagitan ng pangalan niyo, pangalan mo bilang pastor niyo. Sa halimbawa ko, sa galing ko, nag-aral ako kay Gamaliel. Ako isang Sanhedrin. May mga alam ko, lahat ng kautusan, minaster ko yan. Hindi na ginamit yun. Sabi nga ni Paul there was a passage in 1 Corinthians also, sabi niya, hindi ko naman inaangkin na nandun na ako. Pero, there was a time in my life that there was a guy, sabi niya, there was a man, na pumunta siya sa third heaven. Ay, nag-claim siya yun eh. Kasi siya mismo, nakita niya yung Diyos. Pero hindi niya ginamit yung galing niya. Sabi niya, I appeal to you brothers by the name of our Lord Jesus Christ that, ano daw? Magkaisa kayo! Tayo! At wala nawang magkaroon sa inyo ng division. Pagkos, magkaisa tayo sa iisang isip at sa iisang hatol. Diba? For it has been reported to me, may taong nag-chismis sa kanya. Pero hindi mga chismos itong Chloe's people kasi I've been researching itong tao, yung mga sambahayan ni Chloe ay hindi sumali doon sa pakikipagtalo. Hindi ko masabi kung naging neutral sila. No? And that there is quarreling among you, my brothers. Meron sa inyong away-away. What I mean is that each of you, ito yung dahilan, ito yung kanilang pinag-aawayan. Sabi ng isa sa inyo, ako'y sumusunod kay Pablo. Sabi naman ng isa sa inyo, ako'y sumusunod kay Apollos. At yung isa naman ay sumusunod kay Pedro, si Cephas. At yung isa naman, para mas superior, sinusunod ko si Kristo. Is Christ divided? Nahati ba si Kristo? Kaya nahati si Kristo. Ako nalungkot ako kanina pagdating ko. May kumagapang na tubig sa cross. Ang dami-dami pwedeng daanan yan. Sa tingin ng aksidente lang to, at dito madadaan ng tubig sa gitna pa mismo ng cross. Hindi ito aksidente. Hindi ako naniniwala aksidente. Ang dami pwedeng daanan ng tubig. Bakit sa gitna pa mismo ng cross? Anong mensahe ng Diyos? Parang nahati yung cross eh. So ito si Pablo, sabi niya, sabi na dito, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Yan yung tanong niya, kasi yun yung mga valid question. Hindi niya sinabi dito, mas magaling pa talaga si Apollo kaysa kay Pablo. Although, si Apollo isang magaling na itinerant preacher. Sinasabi yan ng Bible. At si Pablo, napakahirap niyang unawain, sabi ni Pedro sa kanyang mga sulat. Sapagkat malalalim ang kanyang mga theology. At tinuturo sa atin. Alam niyo ba, pinaka-foundation ng ating theology, nagturo si Pablo. Yung buong Book of Romans, dyan galing lahat halos ng ating theology. Dyan. Pero sinabi niya, hindi niya in-argue. Ang sinasabi niya rito, was Paul crucified for you? Sino ba talaga yung pinako sa krus? O bakit? May pagmamalaki ba natin kung tayo yung pinaptize ni Paul? Hindi. May pagmamalaki niya ba yun? Sabi niya, ay, nagpapasalamat na lamang ako. Kasi ilan lang yung binautismuhan ko sa inyo. Ilan lang. Si Crispus at si Gaius. So that no one may say that you were baptized in my name. Minsan kasi may mga tao pa, ay ako binaptize ako sa Jordan River. Eh, ito ngayon. Hindi yan tungkol sa bautismo eh. Tungkol yan sa patutuo ng buhay mo. Kahit saan ka pa i-baptize, kahit sa langit ka pa i-baptize, eh pangit ang patutuo mo. Hindi si Kristo ang nakikita. No? Sabi niya dyan, maging ang sambahayan ni Stefanas ay aking nabaptize, pero wala na akong maalala kung sino pa yung mga nabaptize ko. Ito na. Sabi niya, sapagkat ako'y ipinadala ni Kristo, hindi para magbaptize, kundi para ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi niya priority yung baptism. Sabi niya, ipinadala siya to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom. Kasi, sinasabi niya, hindi siya ganun. Hindi siya eloquente, mahirap nga siyang maintindihan. Sapagkat puro siya terminology, mga kautusan. Pero si Apollos, ang galing.
Kaya nga lang, nung dumating si Apollos, siya tinuruan nino ng mag-asawa. Sapagkat, magaling nga siya magsalita, pero parang malayo sa katotohanan kay Kristo. Sabi niya gano'n, lest the cross of Christ be emptied of its power. Bakit yung sinasabi ko? Kung hindi ko gagawin yung ano, yung bagay na bakit ako pinadala, mawawala ng saysay ko pangyarihan ng cross. Mawawala ng saysay. So, how do we be in unity in Christ? Yung title natin, Unity in Christ. Or pwede nyo rin sabihin, United in Christ. But I want this to be personal. I want this to be your own perspective, to be, at the end of this sermon, we will say, there is unity in Christ in this church. Amen. So, ano yung reason? Number one. Reasons ng divisions. Unang-una, there are Christians who are misbehaving. Sabi dyan, there are quarreling sa verse 11. Unang-una, nalaman ito ni Pablo dahil pinadala ng grupo ni Chloe sa kanyang sambahayan. At ang nakakalungkot, mga Kristiyano nag-aaway-away. Nagtisiraan. Alam niyo ba, nung bago pa lang ako, na Kristiyano, ang bait sa akin ng mga kapatiran. Ay, nung tumagal na ako, inaaway na ako. Double standard tayo mga Kristiyano minsan. Parang ipinanganak mo ang isang baby. Ang born again kasi parang pinanganak ang isang baby. Nung na-born again, bahala ka na dyan mabuhay mag-isa. Oh, ganun ang trato minsan natin. Sa mga nire-reach out natin, ang mabait natin. Uy, sige, okay lang yan, mag-inom pa. Kung nasa loob kayo, ka sa akin. Magpapaptais ka lang tayo sa church na to. Maraming bawal dyan! Nakakalungkot yung ganung uri ng mga Kristiyano. Pero ito yung problema nila eh. May mga Kristiyano hindi umaasa ng tama. Ito yung reason ng division. Misbehaving Christians. Another reason for the division is misplaced human loyalty. Maling lugar kung saan nila nilagay yung kanilang loyalty. Kanina nila nilagay? Sabi ni Pablo, ay Paul, ay Apollos, ay Cephas, at yung isa naman, self-righteous, iniglay niya na mas superior siya. Ay hindi, tama ako na kay Kristo, pero wala ako. Kahit kailan mga kapatid, mga kabataan, hindi nyo pwedeng ituon ang tiwala nyo sa mortal na nilalang. Mabibigo ka doon, masasaktan kayo. Dapat kanino? Sa isang immortal. Sa isang tao na nagkatawang, sa isang Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, nagbabalik na naman yung issue ng donatism. Na yung oneness, at hindi basta bumalik siya dahil dun sa kanta ni Romel Guevara. Sa lahat ng oras, Diyos ka sa amin. Ako wala akong nakikitang issue dun sa salita. Sa lyrics. Dinimonize lang. Kasi sabi niya, ano yan? Si Jesus pala. Diyos din. Eh di dalawa na ang Diyos. Mali! Iisang Diyos sa tatlong persona. And I have to be very strict on this kasi even our church fathers, pag sinabi natin church fathers, sila yung mismong malapit na naging witness kay Jesus. Ito yung napagkasundo nila sa Council of Nicaea, maging sa ating Apostles' Creed. Ito dapat yung ating theology. Ang oneness is a cult. Eh nagalit sila kasi tinawag silang kulto. Yes! They are. Wala namang problema dun sa theology na there is one God, there is nothing wrong. May isa lang talagang Diyos. Subalit ayaw tanggapin ng mga oneness na nasa tatlong persona ito. Eh hindi, kung tatlong persona, di tatlong Diyos, mali! Ang Trinity is not a term, it is a mystery. It's not a terminology as well. Ito yung mystery ng salita ng Diyos. Kaya sa atin, mga kabataan, i-recommend ko kayo. Ilagak nyo ang inyong tiwala at pag-ibig kay Kristo. Hindi kayo pag-ibig. Kasi ito yung misplaced loyalty natin eh. Hindi porket si Apollos ay magaling magsalita. Hindi porket si Paul ay isang malalim na theologian. Doon ako. Hindi porket si Cephas, siya yung mismong binigyan ng susigaw ng langit. Doon ako. Ay, hindi, dapat kay Kristo lang tayo. Kayong lahat, mali. Ito kay Kristo, tama. Eh, may issue pa rin sa puso niya. Ang loyalty natin, hindi nakaakibat sa galing ng isang pastor,
kung sino ang nag-found dito, we take them. We take Kuya Iman, di ba? Kasi siya ang nag-found ito. Pero wala doon yung ating identity. Wala doon yung ating loyalty. Dapat na kay Kristo. another reason is yung misunderstood calling. Verse 17a, for Christ did not send me to baptize but to preach the gospel, and not with words of eloquence. Maaari siguro si Pablo, pinagbibintangan ayoko na kay Pablo kasi puro lang gospel, puro lang preach, preach, preach. Ayaw niya mag-baptize. Kasi alam mo pas, marami tayo nagtitibay tayo kasi hindi natin alam kung ano yung calling natin. Yung sa pinakailangan natin, hindi mo naman trabaho, pinakailangan mo. May mga bagay sa panawagan ng Kristyanismo, kung saan ka tinawag, doon ka lang. Mind your own business. Sa bahay nyo, mga bata, mga W. Tanong ko sa inyo dyan one time, may time ba na nawawalan kayo ng pera? Meron din po, pastor. Ayun, gagawin niya pag nawala kayo ng pera. Mga pastor wala kami papaglalat din. Alam niyo ang isang reason kaya nawawalan kayo ng pera? Walang Kristo dyan. Dapat, si Kristo lagi ilalagay natin dyan. Sa mga puso natin. Yung calling natin, ano ba? Aalis kayo mga FW. Pagdating nyo doon, balik pa kayo sa lusak ng kasalanan. Ngayon, ang apoy-apoy nyo, di ba? Ang taga nyo dito, ilan sa inyo ng mga, sino ng 4 months dito? Sa, 4? 3 months? Ha? 2 months? Eh, 2 months? Si Kapitana, ilan buwan ka na? 2 months. After 2 months, siyempre apoy na apoy kayo kasi may Bible study kayo ng Merkules. Every first Sunday, talaga nga naman sinisikap namin na makita ng inyong kalungkutan. Sapagkat sino nga ba naman tatagal dyan sa isang buwan? Kayo-kayo na lang. Ito naman yung mukhang to, hindi lang sa buwan. Pangalawang buwan, ikaw pa rin. Mga buwan, hindi lang kakaalis, ikaw din. Nagkakasagutan, over familiarity. Di ba? O ngayon, kung nakaalis kayo, pupunta kayo na ibang bansa. Anong calling mo? Ako, lagi kong ilalagay sa inyong puso, maging missionary kayo ng Diyos. Yun lang pinakadalas na gagawin nyo. Maging missionary kayo ng Diyos ko. Mga bata, mamaya, pag sumasagot-sagot tayo sa ating mga magulang, mariyan ka. Alamin nyo yung calling nyo bilang isang anak. Hindi ka nanay, para sagot-sagutin ng nanay mo. Di ba? Ito si Paul. Kaya nagkakaroon ng division kasi may misunderstanding sa kung anong calling. Anong calling mo? Ha? Yan yung mga reason ng division. Okay? Number 2, resulta ng division or ng pagkakabahabagi. Number 1, divided spirituality. At tingnan yung kanilang spirituality. Nagkaroon ng term ko to aking term yan, spiritual gangsterism. Pansin ko ito noon, nung ako may bata pa sa Malabon International Baptist Church. May mga grupo. Ito yung grupo nila, grupo dyan, grupo, tapos nagpapasalingan sila. Sabi ko, saan ako gugrupo dito? Lahat sila nagpapasalingan. Spiritual gang. Sa church, nagkakaroon ng ganon. Ay, sa grupo ako ni Pastor Mark, sa grupo ako ni ganito, sa grupo ako ni ganyan. Nahahati tayo. Pagkatano, ito yung resulta. Ito rin nangyayari sa church ni Pablo. Kung sa kanila, nangyayari, paano pa kaya tayo? At ito nga si Pablo na mismo yung pastor doon. Apostol! Kaya naging apostol si Pablo, may requirement ang pagiging apostol. Huwag kayo naniniwala sa mga apostol na nagdideclare ngayon, ay apostol ka. Hindi! Ang isa sa pinakamatibay na maging apostol ka, isang requirement, mismong nakita mo si Jesus, mukhaan. Wala nang apostol ngayon. Wala. Ay, hindi ako naniniwala. May apostol pa. At si Paul, sinabi niya, I am the least of the apostle. Mismo lang si Apostol Pablo, ang pastor nila. Pero mayroon pang division. So paano pa kaya tayo? Sino ba naman si pastor mo? Number 2. Letter B,
division, divisive heart. Ang nangyayari, dahil yung mayroong division, nagkakaroon ng pagkakabahagi, yung puso mo, may intention ka na talagang mahati. Bali na, basta mawala na lang sa church yan, nakakasira ang ugali na. Ang ganyan. Minsan, ano yung divisive heart? To be superior. Ako masusunod dito. Ako marami inabot dito. Naalala nyo ba? Pinakain ko kayo ng nakaraan doon sa lechonan. Dapat ako masusunod, ha? Kung naalala nyo ba? Ako nagbabahay sa ganito, ha? Dapat ako masusunod. Kung naalala nyo ba? Ako ang naging mentor nyo. Ako ang masusunod. Hindi ganun. Ito yung resulta ng division. May divisive heart. Another thing is that meron kang intention to devote other people who has, differing views. Opposing views. Ako, wala si Brother Chris ngayon. Natutuwa ako yung Brother Chris sa totoo lang. Kasi may kakaibang laging arguments Brother Chris. And I am always challenged. Kasi hindi ko nakita sa kanya puso na yung pagiging opposing niya is parang magkakaroon ng division. Hindi ko talaga nakikita sa kanya. Kaya natutuwa ako sa kanya, uusap kami minsan. Ito yung resulta ng division. Number one, nagkakagrupo-grupo. Kaya nagkakagrupo-grupo, nagkikismisan. At dahil sa grupo-grupo na yan, pinagsasabog yung mga tao. O, mga FW. Sino sa inyo yung grupo ni Kapitana? Ano yung chinismisan niyo? Pag may ganyan kayo, magkakagulo kayo dyan. Divided kay love. Ang misis ko nyo, Joy, Jason. Dapat si Cristo. Mga bata. Diba? Kaya si Pastor Mark, tinuturo sa inyo, dito sa church na, hindi na pwede nagmumura, diba? Yung isang linggo, yung isang bata niya, nagtampo sa akin. Hindi na pumapasok, pumasok kayo si Kari. Sabi mo daw, Pastor, pinagalitan mo daw siya. Maano yung tingin niya sa akin? Talaga parang, nagmura daw kasi siya. Hindi, sabi ko sa kanya, pag nagmura siya ulit dito, paulit-ulit, huwag na siyang papasok. At pinaliwanag niya, nandito ulit. Minsan mga kapatid, imbis na pagsabungin natin yung mga tao, depensahan natin yung mga kapatiran natin. Diba? Gusto na kinausap ng maayos. Talaga, sinabihan niya sana si Kristo nung tinaob niya yung lamesa. Nung sa gitna ng templo. Sama kinausap na lang ni Kristo ng maayos yung mga tao. Sabihin niyo yun kay Christ. Anong ginawa niya? Tinaob niyo yun. Kasi ano? Sabihin niyo kay Kristo nung naghahagupit yung mga tao sa templo. Para lumayas doon dahil pinabago yung templo. Gusto na kinausap. Sabihin sa kanya ngayon. Ako sa totoo lang mga kapatid, the pulpit is very important. Kung nagagalit si Pastor, it's because I want to defend the holiness of God in this place. Wala na akong kinong pinahiya ko ba yung tao? Wala! Nandito kayo, di ba? Nagalit daw ako, nagkasala. Wala ako nakita kasalanan doon. I need to stand where the truth is. Kung si Jesus niya nakita niya binabago yung templo. O dahil doon, magkakadiwa. Okay, si Pastor ha, mainit ng ulo. Dahil doon, magkakaiwaiwalay tayo, magkakadibisyon tayo. Mag-isip kayo mga kapatid. Dapat tinatanggol natin, lalong-lalot na, yung ating kapatid ay hindi naman nabababae, hindi nagnanakaw ng pera, hindi nagbibisyo. Di ba? Kaya talagang magtitibay tayo. So, ganun din sa inyo. Kung nakikita niyo si Kristo sa kanila, huwag niyo salain! Yan yung resulta ng division. At nakakalungkot. Kasi minsan, may mga tao, kung sabihin ganun, para ano? Ay, kung ako sana, kung ako kay Jesus Christ, pinausap ko na. Eh, parang mas magaling ako kay Jesus Christ. Eh, siya nga mismo eh. Nagkaalit eh. Wala na si Beth dito eh. There was one time, nag-grocery kami ni Beth sa Trinoma, sa Landmark. May isa doong lalaki. Naalala niyo yung kasagsagan na may sinaksak na lala mo, brother, na namatay. Ang sumaksak daw doon ay Bisaya, sabi ng isang baker. Hindi alam ng baker, lahat ng manager dyan sa grocery ng Landmark, kaibigan ko.
Ninong yung isa dyan ng anak ko. Sabi niya gano'n, Bisaya kasi ito. Mga Mongoloid yun. Pumanting talaga tenga mo. Uy, hindi lahat ng Bisaya, Mongoloid. Maayos ka ng pananalita mo. Kasi nandun si Beth, nakikinig eh. Hindi ko naman sinasabi. Ano sinasabi mo, sinungaling ako? Kaya ka tanggalin dito, may news na. Hindi lahat ng Bisaya, Mongoloid. So, natatawa si di ba hindi ka na Mongoloid? Mga kapatid, we stand for the truth. Huwag tayo magkaroon ng divisive heart. Kasi ang simbahan, pag hati-hati tayo, masisira to. Ito ano ko talaga ako eh. Bakit sa lahat mo ng dadaanan ng tubig dito pa mismo sa gitna dyan? Ang dami pa yung daanan dyan eh. Sa totoo lang, this is not an accident. Ang simbahan na to, ang goal natin, ito, unity in Christ. Nang maging yung mga anak natin, uuwi yan. O sinabi ni Mama, sinabi ni Pastor Mama, nag-aaway ni Papa. Unity in Christ. Sabi nila kayo nag-aaway Mama, Papa eh. Kung dahil sinasabi ng mga anak ninyo, sa pamamagitan ng Kristo, nagkakaisa tayo, nakukonvict kayo kasi may power sa salita ng Diyos. May power ang salita, ang pangalan ni Jesus. There's no other name that is written under heaven that for man to be saved except in the name of Jesus Christ. Acts 4:12. Ngayon, nakita na natin yung problema. Nakita natin yung dahilan, nakita natin yung resulta. Paano natin yan haharapin? Paano natin i-resolve? Madali lang masaulo. Resolving division. Nung pumasok si Paul, nung kanyang letter, anong sinabi niya kagad? Agree in the name of the Lord Jesus Christ. Kinumpleto na nga eh. Yung iba tawag lang Jesus, Lord Jesus. Pero ito, yung supremacy na pinakita ni Pablo, agree in the name of the Lord Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesucristo, magkaisa tayo. Verse 10. Nakita nyo? Napakaliwanag. I appeal to you. Nakikiusap ko sa inyo. Mga kapatid, hindi nyo na tinawag na ano eh. Mga pasaway! Hindi. My brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree. Magkaisa tayo sa pangalan ni Kristo. Ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tindi ng kanyang address kay Jesus. Sapagkat ano, yun lang ang nakikita niyang superior, ulterior goal natin for us to be united is in the name of our Lord Jesus Christ. Hindi sa pangalan ni Pastor Mark, hindi sa pangalan ni Pastor Iman, hindi sa pangalan ni Pastor Tony, ni Brother Divine, hindi sa kanilang pangalan. Magkakaway-away tayo sa pangalan ng tao. Sa pangalan dapat ni Jesus Christ. Number 2, o letter B. Paano natin resolvehin ang ating division? Acknowledge the power of God. Verse 18, for the word, tatanong tayo sa pagkatapos ng verse 17, verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa mga nawawala o na mapapahamak. Pero sa atin, sabi niya, but to us who are being saved, it is the power of God. Alam mo yung 1 Corinthians, puro yan problema sa church. Chapter 3, may kita mo dyan. Puro problema sa church. Division after division. Nakakalungkot. Ang maglalayo pala sa atin sa Panginoon ay yung kapatid pa natin. Tama si ano eh, General Luna eh. Mga kababayan, merong bagay dito sa gitna natin ngayon na mas matindi pa sa mga banyagang bansa. Nakaaway natin, kundi yung sa ating kasama dito. Ating sarili. Kababayan natin. At churchmate natin. OFW. Paano niya yan? Baka mamaya, pag nakatalikod si ganito. Mga kapatid, mga bata. Sapagkat, kung kailangan natin, hindi ko kailangan natin i-acknowledge ang kapangyarihan ng Diyos. Doon sa krus ng Kalbaryo, ito yung kapahamakan sa mga kasasamaan na ayaw talaga sa Diyos. Pero sa atin, who are being saved, na tayo nililigtas, kapangyarihan ng Diyos ang nagligtas sa atin, hindi ating magawa. Amen. Hindi natin magawa. Wala tayong naiambag. Sabi ng isang mga, may ambag tayo, yung
pananampalataya natin. That's heresy! Alam niyo yung heresy? Maling turo yun! Sabi nung, hindi, sabi nung sa pastor, limbagin ba yun? Yung mga church fathers daw, mali yung understanding sa faith. Hala! Ikaw yung naging tama! Samantalang yun, naging malapit kay Jesus! Witness pa sila ni Jesus! Tapos sasabihin mo, mas tama ka? Kailan ka lang dumating? Itong mga to, nasa paanan mismo ni Jesus. Kailangan natin yung i-acknowledge ang kapangyarihan ng Diyos dito. Pag hindi natin i-acknowledge ang kapangyarihan ng Diyos dito, ang naghahari dito tao. Kapangyarihan ng tao. Kaya hindi sa bahay ninyo. Sometimes, when my wife and I disagree, minsan naririnig ng aking anak. Minsan, pag makita ko na yung anak ko nandun dyan, natigil ako. Kasi nahihiya ako sa patutuwa ko sa anak ko na lang. At pag may gano'n kayong mindset, sa bahay pa lang, nahihiya na kayo sa mapangit yung ugali, paano pa paglabas ninyo? Paano pa dito sa church? O, mga FW kapangyarihan ng Diyos ang nagligtas sa inyo. I-acknowledge yan. Hindi sa inyo gawa. I-acknowledge natin na may greater power dito, our audience of one. Sino ba yung audience of one natin? Ang Diyos. Siya lang ang natatanging audience natin. Hindi yung ating katabi, hindi yung ating crush. Minsan, tayo, no? Nagpapaganda tayo kasi nandito si crush data. Minsan, ang daming mga taong insecure kasi hindi ina-acknowledge yung power ng Diyos. Ito, ako sa totoo lang, very discreet akong tao. Hindi ako talaga nag-share ng prayer sa totoo lang. So, yung anak ko, last Monday, hindi nakita ni Mrs. Tumalon ka agad sa buyan yung anak ko, hindi naman nakakabit. So, bumagsak yung anak ko, bumampas yung kanyang batok doon sa dulo ng bed frame namin. So, sabi ko sa kanya, ano nangyari? Wala naman. Kaya lang, may napansin akong bukol sa likod. Sabi ko, parang hindi siya bukol. Hindi na siya umuupa eh. 3 araw na. Tapos pinakita kami gesture kay Marvel na nagtatakip siya ng mata. So, nagpapanik yung anak ang asawa ko, Be, halika, o alam ko na yun. Halika, punta tayo sa ospital. Sugod kami sa ospital. Iniyan ko kagad. Siya, nagpaplano na. Naku, Be, medyo short tayo ngayon ha. Kasi alam mo, August month yan. Ang gagawin ko, kailangan ko isang layong mga ganito. Kailangan may benta yung ganyan. Sabi ko, teka lang. Huwag mo tayo lumapit sa kaya natin, sa kapangyarihan natin. Huwag tayo lumapit sa kapangyarihan ng mga panalangin ng iba. Lumapit muna tayo sa Diyos. Kasi siya hindi mo may kapangyarihan. Pray na. After several hours, so ako naman, naghahanda na ako kasi private hospital. Nasanay kami na 2 oras sa 20 minutes. Lada ako, tingnan ko. Maya sabi ko namin ang mga asawa ko. Kasi plano namin, ipa, admit yung anak ko. Eh sabi nung pwede sa kanya, Ma'am, hindi talagang seryoso yung anak niyo na may nangyari sa kanyang utak. Dapat po nagsususuan na yan. Dapat po malangganang kumain yan. Dapat po laging natutulog yan. Eh ma'am, takbo dito sa ospital! Pati yung mga guwagay, inaabangan yung anak ko! Ma'am, umuwi na lang po muna kayo. Pero syempre, bilang magulang, alam niyo yun. Kailangan namin magpasiguro. Sabi ko ba, hindi ito buo. Naging sis yung tumama. Kasi dito sa dulo ng ating utak, meron dyan parang sis. Parang bilog. Pag tinamaan yan, nag-rupture yan. Nag-expand. Nag-expand. So baka ipa-surgery natin. Pero, ang naalala ko, nung sinabi ko sa asawa ko, kung tayo umasa sa ating pera, sa ating kapangyarihan, sa prayer ng iba, umasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos, kung muna tayo lalapit. Amen. Oh, walang mangyaring sama. Sometimes, so many of us, because we are wealthy, some of us here have privilege, good possession, in positions in life. Kaya minsan, anong nangyayari? Nagtitiwala tayo sa kakayahan natin. Sa power natin, sa galing natin. Sa tagal natin sa simbahan, sa naging ambag natin sa simbahan. Sa ganda, minsan, nagtitiwala sa eh, maganda ka naman din. Pero pwede magtiwala. Mga temporal yan. Tama siya natin ni Pastor Henry, discover, pass. Yung katabi mo, lilipas din yan. Pero buhay pa yan mamaya. Ay, maganda.
i-acknowledge natin yung power ng Diyos dito sa church na to. Okay? Amen. Pangalawang, resolving. Pangatlo, resolving division. Ask for God's wisdom. Sabi ng verse 19 to 24. Yan sa chapter 1 ng mismo ng Corinthians. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise. Sabi niya. And the discernment of discerning, and I will thwart. Sabi niya. Lilituin ko sila. Ang kanilang kailangan is ibabasakin ko. Lilituin ko ang kanilang mga discernment. Kung where is the one who is wise? Nasaan yung taong magaling? Nasaan yung mga eskriba? Nasaan yung mga magagaling makipagdebate? Has not God made foolish the wisdom of the world? Itong kaalaman ng mga isang kamamangan sa Diyos. Ang kamamangan ng Diyos ay yung patalino ng tao na. Sabi niya. Has not God foreseen? Sabi niya, in the wisdom of God. Sabi niya na, no? In the wisdom of God, the word did not preach. The word did not know God through wisdom. Hindi natin nalaman ng Diyos sa pamamagitan ng ating talino. Wala makapagsabi dito. Sa pamamagitan ng iyong talino. Si C.S. Lewis, one of my, although I do not agree with his view in hell, ang view niya kasi is annihilationism. Before I used to believe annihilationism. Si C.S. Lewis, isang magaling na theologian, author ng Narnia. Ano pa? Spider-Week. Ano pa? Basta marami siyang mga book na sinulat. Isa siyang philosopher. Dati siyang atheist. Alam ba? Nung siya nagmumotor, habang minumotor niya raw yung green pasture, at pagtawid niya sa kabilang bahagi na may liwanag, nagtaka siya bakit dito may dilim, at dito may liwanag, at doon niya mismo in-acknowledge ang kapangyarihan ng Diyos. May Diyos talaga, sabi niya. Imagine mo, si C.S. Lewis, isa siya sa may pinakamagandang contribution ng mga Christian story na pinoproject si Jesus Christ. Sino din nakanood ng Chronicles of Narnia? Di ba? Sino si Aslan? Lion. The Lion, si Jesus Christ yun. Ang galing niya render ng Jesus Christ salvific rendition dun sa mga movies sa mga ginagawa. Di ba? So sabi niya, hindi dahil sa inyong wisdom kayo nakakilala sa akin. Sa Panginoon, it please God. Ang mas natuwa pa nga ang Diyos na ipakilala niya ang kanyang sarili sa kamangmangan ng mga tao. Sa mga taong hindi magagaling. Sabi niya, it please God through the folly of what we preach to save those who believe. Jews demand signs ng mga taong humihingi sila ng senyales para sila ay maligtas. Hanggang ngayon, humihingi pa rin sila na darating daw yung Messiah. Ang mga Hudyo hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila sa Messiah. Yung sign na hinihingi nila. At ang mga Grego naman, seek wisdom. Naintindihan ito ni Pablo. Sapagkat si Pablo ay isang Romano. And Paul was influenced by Epicurean theology. Kaya nga, there was a passage yan sa Acts 18 yata to, Acts 8. Sabi niya, and all your poets said so. Inaknalis niya. Maring influence siya ng Roman philosophy. Yan naman ang simula ang ating magagandang filosofiya. Di ba nung nahuli si Pablo, nakalaya siya kagaya na napigilan ng mga sundalo nung sinabi siya, ako yung Romano. Nakulat sila. So alam ni Pablo, yung mga Greeks ay humingi ng wisdom. But sinasabi niya dito, verse 23, but we preach Christ crucified. A stumbling block. Hindi ito matanggap ng mga Hudyo hanggang ngayon. At isang walang iyang bagay sa mga hindi. Bakit? Maliligtas kami dun sa tao nagpamatay din sa krus. Ganun lang yun. Sa mga hindi. But to those who are called, both Jew and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. We rely too much on our experience. Ako si Pastor Mark, graduate ko nga rin ng IDSL. Master of Divinity, Biblical Studies, Pastoral Leadership. Natutuwa ako yung Oli nung nakaraan linggo. Ang ganda ng medyo kami kay Richard. Ang ganda ng church natin, di ba? Nakaraan. Ako, naramdaman ko. Ito, one church na. Kung hindi tama yung puso ko ng araw na yun, walang kwenta sa Diyos yung ginagawa ko. Mas in-honor ni Lord yung nagdilinis dito na tama ang puso sa Kanya. Kahit ang dami mo na inambag din sa offering natin. Sa inyo mga OFW, sa tingin nyo, wala kayong naiambag, huwag yung isipin nyo. Isipin nyo kung ano yung magagawa nyo sa Panginoon. Kung binigay kayo ng karunungan. Sabi dito, no, paano natin mariresolve? Ask for God's wisdom. Ang wisdom ng mundo, may mga magaganda rin sa wisdom ng mundo. Diba? Sabi ni Balagtas,
Yung wisdom na nakita niya sa ating mga Pilipino, sa mga taong nagyayabang na hindi raw sila yung mahuhulog sa tukso. Sabi niya, ang balat man daw ng buhay ay makapal. Subukan mong darigin. Nasusunog din. Wisdom yun. Pero ang sinasabi dito, ang hingin natin yung wisdom ng Diyos. Hindi yung talino natin, hindi yung galing nito. Minsan lumalabas pa tayo, nagtatanong pa tayo, ano pwede gawin ko dito? Eh, lumapit ka sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Minsan sa inyo, nagtataka siguro kayo. Dahil lang kayo mga daso nyo. Wala pa rin Lord, wala pa rin akong kontangan ko. 20 years na ako dito. Aba, hindi mo na kailangan ng wisdom ng Lord. Common sense na yun. Umalis ka na. Pero lang mga kapatid ha, kung kayo nagulunghanan, ask for God's Wisdom. wisdom ng talino. Talino ng Diyos. Pangunawa niya. Hindi yung, ay, hindi, mali yan eh. Yan sinabi ng Bible. Ano sinabi ng Diyos? Ask for His wisdom. And letter D, how do we resolve division in our church? Sabi dyan sa verse 26 o 29, so that no man, no human being might boast in the presence of God. We object boasters. Anong kapaligtaran ng boast? Humbleness. Humility or humbleness. Actually, sa totoong English, wala talagang salitang humbleness. Wala talaga. Wrong, ano siya? Wrong, Grammar. maling pagdugtong dun sa ness, humble. Wala talagang gano'n. Humble is enough, Chris Anderson. Natuwa ako kasi meron kaming magaling, siya yung naging highest honor namin sa seminary. Pero ginamit niya yung term na humbleness. So nagulat ako. Multimillionaire yung tao yun. At pag pumapasok yun, may sports car. Sports car siya. Tinanong ko siya one time, sabi ko sa kanya, noong 2009, magkano ginagastos mong gasolina galing sa bahay sa Forbes? Sabi niya, kuya, pinukuya niya ako, mas matanda sa akin. Pero gano'n kasi sa akin, culture namin sa IGS, kuya ate lang, walang doktor, walang pastor, walang bishop, walang reverend, walang gano'n. Puro kuya ate lang. Sabi niya, kuya, ang nagagastos ko doon, balikan 800 pesos. Sabi ko, pambihira. Mataas pa yun sa labit ko. Pero, nag-speech siya sa chapel out. Humbleness mo. Wait. Meron pa rin talagang flaw ang tao. May flaw tayo mga kapatid. Kaya kailangan, kung alam natin may flaw tayo, we must object the humility of Christ. Ano yung object? To express, to show. Kailangan natin pakita yun. Sabi ng verse 26 to 29, for consider your calling, brothers, not many of you who were wise according to the worldly standards. Sabi niya, not many were powerful, not many were of noble birth. Hindi sa inyo, ilan sa inyo mga nakakilala sa Panginoon ay hindi mo taong makapangyarihan, hindi taong pinanganak sa may gintong kutsara sa kanyang bibig o dila, hindi taong pinanganak na kung saan siya may kalino na gaya ng mundong ito. Bagkos, but God chose what is foolish in this world to shame the wise. Kaya nga minsan ang hirap pakipag-argue sa matatalino eh. Pagtungkol na sa Diyos, di ba? Kasi feeling nila, mali yan, isang malaking kapalinaan ang paniniwala sa Diyos. Naka-encounter mo kayo ng ganyan, yung lagi may sagot? Ang hirap paliwanagan ng Diyos niyan. Bakit? Tingin niya, alam niya ang wisdom ng buong mundo. At minsan sa mga mayayaman, sabi ng aking kaibigan, kapatid, ang isang sumiso, sabi ni Patrick Ratz sa akin, Kuya Patrick, how's Christianity in Europe? Sabi niya, you know what, Mark? Europe is so rich. It's so rich that it can feed the whole world within 4 years without doing nothing. Sabi niya, sa Tagalog, ang sobrang yaman ng Europe, kaya niyang pakainin ng buong mundo sa loob ng 4 na taon na walang ginagawa. Ganun kayaman ng Europe, kaya hindi kailangan ng Diyos. Ng Europe ang Diyos, sabi niya. Ganun. Ganun karami ang mga atheists. Kaya nga pre-thinker society ang tawag nila sa Europe. Ang daming atheists doon. Dito meron sa atin sa Universidad ng Pilipinas. Nung ako po'y wala pang pamilya, lagi ako nakikipagsiksikan dyan. Nakikipagdebate lang, nakikinig. Pero ngayon may asawa na ako, natatakot ako, baka mamaya mamatay ako doon, yung mga anak na ako. Kasi na-realize ko rin, it's foolishness. Sabi dito, foolishness yun. Ang makipag-argue. Sa mga taong tingin nila sila ay mayayaman,
Sila yung may nakakanga sa lipunan. Kaya minsan, di ba, mapapansin niyo, pagka, ako, naranasan ko to ha, ayaw ko na maghalimbawa ng iba. Ako na lang na, ipintasan niyo ako ngayon. There was one time, nung ako'y kumita ng 4 na bilyon. Pababa kami dito sa may, Maynila, yung lagusan dyan, yung hanggang ngayon, pangit yung kalsada din. Ewan ko kung maganda pa rin, so maganda na. Pinara kami ng, enforcer. Sabi ko, sir, bakit? Sir, wala din plaka yun. Sir, ang problema niyan, LTO. Masagsagan nun, may problema LTO sa plaka, di ba? Hindi po. Kunin ko. Teka lang, yung mission order nyo muna. Ano yung mission order nyo ngayon? Bakit na ako huliin? Hindi, sir. Gusto namin makita. Ito lang, tatawagan ako. Binigay ko sa kanya. Yung tinawagan ako. Sir, huwag na po. Mga dadaan naman sa usapan, makamali ko kami. Alam mo na sa loob ng puso ko, may pride na eh. Yung araw na yan kasi, kumita ko ng 4 million eh. Kaya kong bayaran ito eh. Nasa isip ko na yun. Pero alam ko yung asawa ko nakikiramdam sa tabi ko. Sabi niya, huwag mong kalilimutan. Ilagay lagi yung paa mo sa mata. Kaya ako sa kanya eh. Kaya pag nakakaramdam ako ng bad trip sa mga enforcer na nangangoto, kaya salamat sa asawa ko, pangatlong preno ko yun. Junior Holy Spirit din yan. May Junior Holy Spirit pa kayo. Sabi nga diba, hindi sa magagaling, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Pagkus doon sa mga foolish in the world, to shame the wise, para ipahiya ang mga matatalino ng mga mangmang. God chose what is weak in the world to shame the strong. Pinili niya ang mahihina upang ipahiya ang malalakas. In verse 28, God chose what is low and despised in this world, even things that are not, to bring nothing, things that are, so that no human being might boast in the presence of God. Marami kasi inaakala nila, Lord. Sabi nga ng sabi ni Grace, marami sa inyo lalapit sa akin sa darating na araw at sasabihin ninyo, pinitibat ng aral kami, gamit ang inyong pangalan. Lord, ang dami kong na-witnessan. Dinadala ko yung aming sambahayan sa harapan mo. Yung mga kaopisina ko. Pwede kasi magyabang ng tao eh. Natural tendency natin yun. We don't want to admit it, but all of us are boaster. Parang talaga tayo mayayabang, sa totoo lang. Sa ibang aspeto, sa ibang gawa, hindi natin inaamin, pero kung hindi mo man inaamin, nakikita yan sa buhay mo. Pang-apat yan. Kailangan natin i-object. Imbis na magyabang tayo, i-object natin, i-express natin ang humility ni Kristo. Ang kapakumbabaan ni Kristo. Paano ba naging pagpakumbaba si Kristo? Balikan niyo yung krus ng Kalbaryo. Diyos na yun eh. Diyos yun eh. Pero anong ginawa sa kanya? Dinusta, niyurakan, inalimura, pinagpapalo, pinagsusuntok tanga, pinabuhat ng krus. At pinako sa krus ng Kalbaryo. Kung ako nga yung Diyos eh, kami lang Diyos ako eh. Masasampasampalin mo ako? Ikaw, pataka ko dito. Kung ako lang yun eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung ako yung naging Diyos, walang matitira sa inyo. Kahit ako mawawala din. Pero anong ginawa ni Kristo? Yung humility niya. Yung kapakumbabaan niya. Hindi niya inari, sabi niya nga eh. May mga pilosopong mga iglesia ni Kristo. Sabi ng isang dibalisang pastor, tinubad niya yung pagiging Diyos eh. Sabi ng iglesia ni Kristo, saan niya sinampay? Ay, wag na, baka nakawin mo. Tinanggal niya, hinubad niya ang pagiging Diyos niya. Imagine mo, Diyos ka, magkakatawang tao ka. I-object natin. There was one pastor, one of our greatest apologists, si Pastor John Philip Isidre. Sabi, nag-post ako one time. Alam mo, you don't have to tell everybody you're a Christian. Just show them the Lord. Ang dami sa atin sinasabi natin, nag-church ako dito sa LGN. Talaga? Ay, ganyan ba yung ugali ng mga taga-LGN? Ay, nag-church ako sa CCF. Nag-church ako sa BCF. Talaga? You keep on telling people, everybody, your neighbor, your classmate, I'm a Christian. Pero hindi nakikita sa'yo. You don't tell everybody you're a Christian. You show them you are. Ipakita nyo. Huwag natin puro salita na salita. Hindi naman nakikita. Okay? Amen. Okay, malungkot mga kapatid. Hindi pa ako galit sa inyo.
Ganito po sa kasalanan. Kung ganun pala, at naiintindihan natin, para ma-resolve natin ang conflict, unang-una, magkakit tayo sa pangalan ni Jesus. Pangalawa, i-acknowledge natin yung kapangyarihan ng Diyos dito. Kasi siya, dahil sa Kanya, sa kapangyarihan niya, nandito tayo ngayon. Pangatlo, ask for God's wisdom, hindi yung galing natin, hindi yung experience natin, hindi yung dami ng ating nadala sa Panginoon, hindi yung laki ng pera, hindi yung natin sa simbahan. At pang-apat, yung papakumbabaan ni Jesus, kung paano siya naging nagpakumbaba, ngayon dapat din ay ipakita natin. Object the humility of Christ. So tayo, kung naiintindihan natin, hindi tayo mag-divide. Hindi tayo magkakatakot sa pamilya nyo, sa dorm nyo, hindi kayo magchichismisan, hindi kayo magsisiraan. Kasi ano, yung humility ni Cristo. Minsan naman, may mga tao akala mo yung humble, pero pala hindi. Ano ba yung definition ng humility? Yung ba parang ang bait-bait? Ano ba yung humility? Buhay ng Espiritu Santo. The fruits of the Holy Spirit. Siyam yan. Isa yan sa bunga ng Espiritu Santo. It's a decision to walk by faith so that you can bear fruit in the Holy Spirit. To walk in the Spirit of God. It's a resolute decision in your heart. Led by the Holy Spirit para ikaw ay makakumbaba. Nung nag-exhibit kami dyan sa Congress hanggang ngayon, hanggang 13 kami dyan eh. So ako yung tipong taong wala akong hilig sa magpa-picture sa mga sikat, nandyan yung tatakbo ganyan. Eh may mga artista dumating, tapos lumapit yung mga congressman. Sige, okay lang ako. Naman ako. Wala talaga akong hilig. Nagulat sila nung ako yung nag-opening. Sige na sila sa akin. Tapos, hilig ko kayo. Nag-opening tayo. So lahat sila, akala nila ako isang tambay lang doon. Although, syempre, nakaporma tayo ng konti. Sabi ko, ayoko mapunta sa akin ng attention. Pero ito yung kailangan. Kailangan ko makuha yung attention nila kasi magsisimula na. Sasayang ito. Tinawag ko silang lahat. Tinawag ako yung organizer. Pinot-open yung prayer ako. Nagulat silang lahat eh. Kaya biglang naglapitan sila sa akin. Ay, ano po kayo? Hindi, okay lang. Kaya kahit hindi nyo kilala, walang problema. Basta mahalaga na naintindihan niyo yung panalangin ko. Eh, ito yung exhibit na ito. Walang mangyayari dito kung hindi na mag-magnify si Christ. Sabi ko sa kanya. Maraming tao uhaw na uhaw sa affirmation eh. Uhaw na uhaw sa posisyon. Maraming tao ganun. Maraming tao ganyan na hindi, parang pag nawala sa buhay nila yun, wala nang kwenta ang buhay nila. Ganun din eh, nung nag-conference kami sa Baguio, nagpipinapod yung mga bishop din ito, reverend, pastor emeritus, ito ganyan, doktor. Kaya ako naglagay lang doon, Brother Mark. Wala pa kailan sa inyo, kasi sino ba kayo? Di bali nang hindi nyo ako kilala, basta si Cristo kilala ko. Ano sinabi niya? Yung humility na Christ, isuot natin. Di bali lang minsan hindi nag-thank you. Kahit na walang thank you sa mga naglilinis dito, kahit hindi kayo napapasalamatan, basta si Lord ang in-honor nyo. Kahit na walang thank you. Pero maganda yung may love gift. Di ba? Pero mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ang kapakumbabaan ng Jesus. I-check natin. You don't tell everybody you're a Christian. Minsan yan, nakakahiya pa eh. Mas nagiging mataas yung pressure eh. Kung sinabi mo Kristyano ka eh. Di ba? Kasi mamaya, hindi mo kayang panindigan eh. Eh, Christian ako eh. Sige na, konti tagay lang. Sige na nga. Eh, sarap pala. Sige na nga. Ano pulutan nyo? Aray! Tayo natin. I hope this is a message for all of us. Para sa lahat ng insan. Unity in Christ is our legacy. Yung isa legacy natin, unity in Christ. Put that in your heart. Place that in your heart. Sanctify natin si Cristo. We all agree in the name of the Lord Jesus Christ.
We ask for God's wisdom and we acknowledge the power of God in our midst. Yung kapangyarihan ng Diyos ay kinikilala namin sa kalagitnaan. Hindi sa kapangyarihan ng pastor o kung sino-sino pa. Hindi sa pangalan ng pastor o kung sino-sino pa. Hindi sa wisdom ng tao o kung sino-sino pa. Kundi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pangalan niyo po. Ang pangalan ng Jesus. Kahit saan kayo magpunta, dalhin niyo ito. Ipaalala, bugbugin ang inyong sarili. Kung kailangan ipaalala, mabugbugin ang inyong sarili sa lantaran ng Diyos, gawin niyo para isang araw sa pagharap natin sa Kanya, tatawagin niya tayo, welcome, my humble, faithful servant. Sa pangalan ng Jesus.